Magandang araw mga kababayan. Pasensya na kayo, ngayon lang tayo ulit nagkaroon ng panahon na magkaroon ng vlog mga kababayan. Pag-usapan po natin ng kaunti. Pag-usapan po natin itong impeachment trial ni VP Sara Lustay. Nakita nyo ba o narinig nyo ba sa news, sa mga media, mga kababayan, mga kapaps, ang kanyang kinuha ng mga abogado ay big time. Grabe, big time yung kinuha ni VP Sara Lustay ng mga abogado. Yung mga ang dating abogado ni Erap Estrada, dating presidente Erap, sa impeachment niya noon, si Fortun. Yun pala ang kanyang legal counsel ngayon mga kababayan. Tsaka yung anak ni dating Narbasa. 16 mga kababayan. Wow. 16. Yung balita nga dun mga kababayan mga kapaps 20 to 30 million yung acceptance fee. Grabe. Saan kaya kumukuha ng pera ito si Sara Lustay? Ang daming pera mga kababayan. Isipin mo, pupunta sa Malaysia, pupunta sa the Netherlands, pabalik-balik sa Netherlands. Parang Pilipinas, Davao lang yung Netherlands Grabe, ibang klase, daming pera. Tapos yung kaso pa ng kanyang ama sa ni dating PPRD presidente sa Netherlands, sa ICC. Saan kaya kumukuha ng pera mga ito? Sasabihin nila wala silang pera, pero itong impeachment laban sa kanya, 16 ang kanyang abogado. Ibang klase mga kababayan. So kayo na pong humusga kung saan galing ang kanilang mga pera na yan, lalo na to sa impeachment trial niya. Sana matuloy na ito. Kaya lang itong mga abogado nila, itong mga senator naman natin, sobrang bias. Ayaw buksan itong impeachment. Parang ayaw. Dinidelay. Ito si Escudero naman puro paprisko na lang. Walang ano itong ating Senate President. Para pa siyang mas mataas pa sa batas natin mas mataas pa sa Constitution. Ibang klase ito si Escudero. Tapos sasabihin niya pa sa lower house na pumunta na lang kayo doon sa sa Supreme Court. Diba mga kababayan, ibang klase itong ating Senate President. Sana mapalitan na itong Senate President na to na sobrang yabang, sobrang tigas ulo, hindi nakikinig. Siya ang laging ang sinusunod. Yung gusto niya, yun ang laging sinusunod niya, ang gusto niya. Ibang klase ito si Escudero mga kababayan, mga kapaps. Dinidribble, pinapasa, binalik sa Congress yung impeachment. Tapos hindi tinanggap ng Kongreso. Siyempre, bakit mo tatanggapin? Illegal naman lahat ng ginagawa. Tapos ang dami nilang mga paikot-ikot. Kasi yun ang sinasabi na pag dinidelay mo, ibig sabihin malakas ang ebidensya. Kaya nga gusto nila i-dismiss ang kaso para hindi na malaman ng taong bayan kung anong pinanggagawa nitong Sara Lustay na ito. Pati itong mga senadong ito, mga senador na 18, lalo na to si Joel Villanueva tsaka si Cayetano. Sabihin nyo makadiyos kayo. Kung makadiyos kayo, dapat ilabas niyo yung katotohanan. Kayo naman ang judges ni Sara Lustay, di ba? Judge naman kayo sa impeachment, di ba? Pwede nyo naman siya i-acquit, pwede nyo siyang absuelto. Kaya lang ang galit at ng taong bayan, yun ang anuhin nyo. Kasi makikita ng taong bayan kung anong pinanggagawa nyo sa impeachment. Kasi makikita ng taong bayan kung talaga bang ito si Sara Lustay ay hindi
maraming ginawang kabalbalan sa bayan natin o talagang matino siya, bakit ayaw nyo ituloy ang impeachment? Yung sinasabi na pag habang tinatago nyo, kahit anong tago nyo, may usok na lumalabas, may usok na lalabas yan. Lalabas ang katotohanan pa rin, mga kababayan. Kaya ito mga 18 senador, lalo na ito si Amy Marcos o Amy Lacson, si Pato, Bongo, ito si Ruben Padilla, susunugin daw siya, mangangamoy ruwa Duterte pa rin siya, mga kababayan. So hindi siya senador ng Pilipinas, senador siya ng mga Duterte, 10 ng kanyang kasamahan. Ayaw nyo buksan yung katotohanan, ayaw nyo malaman ang katotohanan, kaya gusto nyo i-dismiss yung kaso. Ibang klase itong mga senador na ito, sayang ang taxes ng taong bayan sa inyo, mga kababayan. So, kaya pagdating ng election, mga kababayan, yung 18 senador na yan, markahan nyo na ng ekes. Huwag nyo na iboto mga yan, kasi hindi para sa bayan, para sila sa Duterte, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat po kayo sa inyong mga hanap buhay sa ibang bansa, dito man sa atin sa Pilipinas. At ito pa nga, mga kababayan, yung sahod na inano ng Kongreso, 200 pesos idadagdag. Gusto ng Senado 100. Ano ba klase itong Senado na to? Pambihira itong mga senador na to, na na nasa Kongreso, na 200 pesos additional increase ng mga manggagawang Pilipino. Siyempre pag tumaas ang sahod ng manggagawa, tataas din ang income na ating mga manggagawa, at kahit pati mga negosyo ay lalakas pa rin, mga kababayan, kasi kaya na natin na makabili yung ating mga kababayan ng kanilang mga pangangailangan. Yung laki-laki nun, 200 pesos, hindi halos 6,000 pesos sa isang buwan idadagdag ng sahod mo. Itong Senado naman ay gusto nila 100. Nakakainis at nakakapikon, mga kababayan. Muli po, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood sa aking munting vlog. Maraming salamat po. Ingat po kayo, mga OFW sa ibang bansa, lalo na po sa Iran at Israel, dahil ngayon nga may girian dyan sa Israel at saka sa Iran. Ingat kayo, mga kababayan. God bless us all sa ating lahat. O siya, sige, dito na lang muna tayo, mga kababayan, at mag-antabay na lang tayo sa impeachment trial ni Sara Lustay. Okay, sige, bye-bye. See you next time, mga kababayan, sa aking vlog. Okay, sige, bye-bye.